Kamusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kwento ng isa sa pinakasikat na Glock 9. Alamin natin kung paano siya nagsimula, ang kanyang pag-angat sa kasikatan at kung ano ang nagdala sa kanya sa tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Tara't simulan na natin. Dito, sa Pinoy Wisdom. Si Aristotle Polisco, na mas kilala bilang Glock 9, ay ipinanganak noong Oktubre 18, 1977 sa Binangonan, Rizal. Bata pa lamang ay mahilig na siya sa musika at lumaki siyang nakikinig sa iba't ibang genre ng musika, lalo na sa rap at hip-hop. Ang kanyang interes sa musika ay naging inspirasyon upang simulan niyang magsulat ng sariling mga kanta. Nagsimula si Glock 9 sa underground rap scene noong dekada 90. Kasama ang kanyang kaibigan na si Hijack K, itinatag nila ang grupong Death Threat na nagpasikat ng mga kantang sumasalamin sa buhay ng mga Pilipino. Ang isa sa kanilang pinakasikat na kanta ay Gusto Kong Bumayet na naging anthem ng mga kabataan noong panahong iyon. Dahil sa kanilang mga makabuluhang kanta, nakilala ang kanilang grupo at nagsilbing inspirasyon sa maraming aspiring rappers sa bansa. Noong 2003, nagdesisyon si Glock 9 na simulan ang kanyang solo career. Ang kanyang unang solo album na G9 ay nagpakita ng kanyang kahusayan sa pagsulat ng mga liriko at sa pag-perform. Ang kanyang kantang Simpleng Tao ay naging malaking hit at nagbigay daan sa kanyang kasikatan bilang solo artist. Ang tagumpay ni Glock 9 ay nagpatuloy sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang mga sumunod na album tulad ng Diploma at Liham at Lihim ay nagpakita ng kanyang lalong pag-unlad bilang isang artist. Ang kanyang mga kanta tulad ng Upuan, Sirena at Walang Natira ay naging mga iconic na kanta na tumalakay sa mga isyung panlipunan at politikal sa Pilipinas. Subalit, tulad ng ibang mga sikat na personalidad, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. May mga pagkakataon na siya ay binatikos dahil sa mga tema ng kanyang mga kanta. Gayunpaman, nanatiling matatag si Glock 9 at patuloy na gumagawa ng musika na may makabuluhang mensahe. Sa kanyang karera, nakatanggap si Glock 9 ng maraming parangal at pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies. Ilan sa mga ito ay ang Awit Awards, Mixed Music Awards at FAMAS Awards. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng musika ay hindi matatawaran at siya ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na rappers sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Glock 99 sa paggawa ng musika at pag-perform. Ang kanyang mga kanta ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at aliw sa kanyang mga tagahanga. Bukod sa kanyang musika, siya rin ay aktibong tumutulong sa mga kabataang nais pumasok sa industriya ng musika sa pamamagitan ng mentorship at collaboration. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Glock 9, isang ordinaryong tao na may ekstraordinaryong kwento ng tagumpay. Ang kanyang dedikasyon, talento, at pagiging totoo ay nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay sa industriya ng musika at sa puso ng kanyang mga tagahanga. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Paalam at hanggang sa muli. Dito sa Pinoy Wisdom.